So, merong mga nagtatanong sa akin bakit pinili kong maging DH dito sa Hong Kong or sa abroad or magturo na lang sa Pilipinas. College graduate daw ako at sa Adamson pa. So, ganito yon. After ng graduation ko, hindi ako nag-take ng board exam. After 1 year pa ako nag-take ng board exam pero hindi ako pumasa. Hindi rin ako nag-review nun. And then, after that, that was 2008, nag-review ako sa PNU and then nag-take ng board exam. Hindi rin ako pumasa. So, second time akong nag-take ng board exam, hindi pumasa. And then, the third time na nag-take ako ng board exam is dito sa Hong Kong. That was 2010. So, nag-take ako ng board exam dito sa Hong Kong. Walang review yun. Basta nag-take lang ako. Walang review. At hindi rin ako pumasa. Siyempre. And then yun lang. So, bakit nga ba ako hindi pumapasa ng board exam, guys? So, ganito yung kwento. First time kong nag-board exam, hindi ko alam kung ano nangyari sa akin. Basta, nung mag-start ng mag-exam, nanginig ako bigla at yung sipon ko as in very thick na yung sipon, yung dilaw na talaga, makapal na siya. Bigla na lang tumulo ng ganun. So, habang nag-exam ako, nagsasagot ako ng exam ko, hindi ako makapag-focus dahil yung sipon ko, tulo ng tulo. Siyempre, wala pa akong dalang tissue kasi hindi ko may inaasahan. Tulo ng tulo yung sipon ko at nanginginig ako. So, hindi ako makapag-focus siguro. Iuwang ko, sa sarili ko naman, kinakalma ko yung sarili ko, inhale, exhale ako, pero wala talaga. Nanginginig talaga ako hanggang matapos yung exam. So, yung sipon ko, ganun din ang nangyari. Tuloy-tuloy lang, hingos ako ng hingos. Ano ba, hindi ko maintindihan. Pati damit ko, pinagpapahid ko na kasi nga, tutulo talaga siya. So, ayun. Kung ano yung nangyari ko doon sa first exam ko, ganun din ang nangyari doon sa second exam ko at sa third exam ko, biglang manginginig yung katawan ko at tumutulo yung sipon ko. Talagang napaka-embarrassing nun kasi ang ingay ko syempre, pag may sipon ka, di ba, ang ingay mo, so yung ganun ka ng ganun. So, ganun yung nangyari sa akin. Hindi ko alam kung bakit ganun. Kinakalma ko naman yung sarili ko. Kumbaga, iniisip ko naman, wala, exam lang to. Hindi ko naman masabi na kinakabahan ako, pero bigla lang talaga akong nanginginig. Hindi ko alam. So, siguro, iniisip ko na lang ng mga time na yun na siguro hindi para sa akin yung pagiging guro. Kasi, sa sarili ko rin naman talaga, ayaw kong magturo dahil napaka-introvert kong tao. Napaka-mahiyain ko. Nung nag-aaral pa ako ng college, kung may makapanood man ito, makikinig na kakilala sa akin, nung nag-aaral pa kami, mga classmate ko, alam nila na pag nasa harapan na ako, talagang nanginginig ako. Ewan ko basta, kahit nung nag-practice teaching ako, nung mag-demo na ako, talagang nanginginig ako. Kumbaga, inaaral ko talaga yung, nire-ready ko yung mga materials ko, inaaral ko yung ide-demo ko, pero ang nangyari, nanginginig lang ako sa harapan ng mga estudyante, at saka yung mga teachers na nag-observe sa akin habang nagde-demo ako. So, ganun yung nangyayari sa akin. Siguro iniisip ko na lang na talagang hindi para sa akin yung pagiging guro kasi ewan ko, ako rin din kasi yung tao na napaka-introvert, yung gusto kong sa bahay lang ako, hindi talaga ako magala na tao, mapalaalis. Kumbaga, halimbawa dito ako sa Hong Kong, kung holiday month, hindi talaga akong lumalabas, dito lang ako sa loob ng bahay, sa kwarto ko lang, higa, tulog, ganun lang ginagawa ko. Pag kailangan kong may kailangan kong bilhin o kailangan kong magpadala ng pera, so yun lang lalabas ako. So ayun nga, siguro talagang yun lang siguro mas okay sa akin yung maging DH o magtrabaho sa bahay na lang sa ibang bansa at least sumasahod naman ako ng malaki kung kumpara ko rin sa pagiging teacher. Ang pinagkaiba lang, maraming benefits yung teacher syempre. So, iba rin din. Yun din ang maganda. Pero yung sahod, di man, siguro mga baguhang teacher, mas malaki naman yung sahod namin dito kung sahod ang pag-uusapan. Pero kung benefits, syempre mas maraming benefits yung teacher. So, ayun nga guys, siguro mas okay na ako na ganito yung trabaho ko kasi yung bang para sa akin, andito lang ako sa bahay, wala naman akong ginagawa. Katulad ngayon, alas 2 ng hapon, wala na akong ginagawa. Minsan alas 3 ng hapon, wala na akong ginagawa, mag-aantay na lang ako kailan ako magluluto ng dinner. Tapos, 1 o 2 tao lang ang pinagluluto ko. So, ayun nga. Siguro, para sa akin, mas okay na kasi andito ako sa bahay, hindi ko kailangang umalis.
Katulad nung nasa Pilipinas ako guys, nagtrabaho ako sa isang real estate company sa Pasay yon. Tapos nakatira ako sa may San Marcelino Street sa Calao noon. So, parang Pasay to Calao. Kasi yung parang ang dami namin ginagawa sa opisina. So, late na ako makaka-uwi. Madalas mauwi ako ng alas 10 ng gabi. Takot ako. Talagang takot na takot ako. Kaya ngayon, hindi ako tumagal. Siguro mga isang buwan lang ako noon. Hindi ko kaya. Isang buwan lang talaga ako noon. Hindi ko talaga kayang umuwi ng ganong oras ng gabi na. Alam mo naman sa Manila, mayroon yung kahit sasakay ka sa FX or taxi, mayroon yung mga di ba, hold up ka or mga kung ano dyan. So, takot ako sa ganon. Hindi lang talaga ako sanay sa labas. So, siguro depende. Yun lang talaga siguro sa personality ko. Kaya ganon. So, para sa akin, okay na ako dito.